Ang alamat ng pulo ng pitong makasalanan. Noong unang panahon, isang matandang mangingisda at ang kanyang pitong anak na dalaga ang naninirahan sa isang tahanang nakaharap sa baybayin ng Dagat Bisaya. Ang kanilang tirahan ay nasa bayan ng Dumangas, isang baying nasa gawing hilagang silangan ng lalawigan ng Iloilo na bahagi ng isla ng Panay. Araw-araw, makikita ang pitong dalagang masayang nagsasagawa ng mga gawaing bahay o kaya na may nasa dalampasigan at nagtatampisaw o masayang lumalangoy, naghahabulan at nagtatawanan. Tila sila mga nimpang kay gaganda habang nakikipaghabulan sa mga alon sa baybayin. Ang kagandahan ng pitong dalaga ay bantog hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa malalayong lugar. Kaya naman, hindi katakatakang ang kanilang tahanan ay dinarayo ng maraming binatang naghahangad na makuha ang kamay ng isa sa mga dalagang napupusuan. Mahal na mahal ng ama ang mga anak at ang labis niyang ikinakatakot ay ang makapag-asawa ang sinuman sa kanyang mga dalaga na mga lalaking maaaring maglayo sa kanya. Sana, kung makahanap man ng mapapangasawa ang aking mga anak ay taga rito lang sa aming isla, upang hindi sila mapalayo sa akin. Ang naibubulong ng ama sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na abala sa mga gawaing bahay. Isang araw, may isang pangkat ng makikisig na binatang mangangalakal ang dumating sa kanilang bayan. Nabalitaan din pala ng mga binata ang kagandahan ng mga dalaga, kaya't nagsadya sila sa baying iyon hindi lang para sa kanilang mga kalakal, kundi para makilala rin ang mga dalaga. Sakay sila ng magagara at mabibilis na bangka. Mamahaling regalo ang ibinigay ng mga binata sa mga dalaga. Naging mabilis ang pagkakaunawaan ng pitong dalaga at ng pitong binatang estranghero. Inanyayahan nilang magtungo sa kanilang bayan ang pitong dalaga na agad namang nagsipayag. Subalit hindi naging madali ang paghingi nila ng pahintulot sa kanilang ama. Hindi nyo pa kilala ng lubusan ang mga binatang iyan. Bakit kayo sasama? Hindi ako papayag. Ang matigas na wika niya kahit pa nagpupumilit ang kanyang mga anak na sumama sa mga binata. Isang araw, habang nasa dagat at nangingisda ang ama, ay gumawa ng isang mapangahas na pasya ang mga dalaga. Sasama ako sa aking kasintahan, sa ayaw at sa gusto ni ama, ang wika ng panganay na si Delay. Ako man, ang sunod-sunod na sabi ng iba pang dalaga. Sinamantala ng magkakapatid ang pag-alis ng ama upang mangisda. Bit-bit ang kani-kanilang mga pansariling gamit, ay sumakay ang mga suwail na anak sa tatlong bangkang dala ng mga binata palayo sa kanilang tahanan. Nang sila'y nasa bahagi na ng baybayin ng Guimaras, kung saan nangingisda ang kanilang ama, ay natanaw niya ang tatlong bangka ng mga estranghero, lula ng kanyang pitong anak na dalaga. Buong lakas na sumagwa ng ama, para mahabol ang kanyang pinakamamahal na mga anak. Subalit lubhang mabagal ang kanyang maliit na bangka kumpara sa makabagong bangka ng mga estranghero, kaya hindi na niya nahabol ang mga anak. Buong pait na lumuha at nagmamakaawa ang ama sa kanyang mga anak. Mga anak, huwag kayong umalis. Bumalik kayo. Maawa kayo. Ang walang katapusang pagsigaw at pagmamakaawa ng ama habang patuloy siya sa paggaod. Subalit hindi siya pinakinggan ng mga suwail niyang mga anak. Laylay ang mga balikat sa matinding pagod sa paggaod at sa labis na kalungkutan sa paglisan ng kanyang mga anak. Walang nagawa ang matanda kundi lumuha ng buong kapaitan. Wari nakidalamhati rin sa kanya maging ang kalangitan, sapagkat ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang naparam at sa halip ay napalitan ng nagdilim na himpapawid. Gumuhit ang matatalim na kidlat na sinabayan ng malalakas na dagundong ng kulog. Biglang pumatak ang malakas na ulan kaya't walang nagawa ang matanda kundi umuwi na lamang. Sa kanyang pag-uwi ay isang napakatahimik at napakalungkot na tahanan ang kanyang dinatnan. Hindi napigil ng matanda ang muling pagluha ng masagana. Wari sinasabayan din ng malalakas na patak ng ulan sa bubungan ng kanyang ulilang tahanan ang walang katapusang pagluha ng kaawa-awang matanda. Labi-labis ang kanyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang mga anak. Sa kabila ng ginawa ng mga suwail na anak, ay ang kanila pa ring kaligtasan ang inaalala ng ama, lalo pat masamang panahon ang kanilang nasalubong sa paglalakbay. Kinaumagahan,
Hindi pa sumisikat ang araw, ay pumalaot na ang matanda. Inisip niyang maaaring sumilong ang bangka ng mga estranghero dahil sa sama ng panahon ng nagdaang gabi. Pakasakaling mahabol niya pa ang kanyang mga anak. Subalit anong laking pagtataka niya nang siya'y nasa laot na. Nakatanaw siya ng maliliit na islang tila isinabog sa gitna ng laot sa pagitan ng kanilang isla ng Dumangas at isla ng Guimaras. Sa lugar na ito, siya ng maliliit na islang tila isinabog sa gitna ng laot sa pagitan ng kanilang isla ng Dumangas at isla ng Guimaras. Kinabahan ng matanda at kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang mabilis na paggaod papunta sa mga mumunting isla. Anong laking panlulumo niya nang makita ang nagkalat na bahagi ng bangkang sinakyan ng kanyang mga anak na nakalutang sa paligid. Binilang niya ang mumunting isla. 7. 7 rin ang kanyang mga anak na dalaga. Humagulgol ang matanda. Parang nahulaan niya ang nangyari. Nalunod ang kanyang mga anak nang ang sinasakyan nilang mga bangka ay hinampas ng malalakas na along dala ng biglang pagsama ng panahon kahapon. At sumadsad sa mga korales at matatalas na batuhan kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga ito. Ang mga mumunting isla ay tinawag na Isla de los Siete Pecados o mga isla ng 7 makasalanan. Ito ay bilang pag-alala sa pagsuway at kasalanang nagawa ng 7 suwail na dalaga sa kanilang mapagmahal na ama.